Ito na ang mga nakalap natin na mga kaganapan sa mundo ng boxing. Mayweather CEO, lugi negosyo daw kay Crawford. Maalala dati na ang may-ari ng Top Rank Promotions na si Bob Arum ay nagsabi na lugi daw siya sa paghawak niya kay Terence Crawford. Ang laki daw ng hinihinging sahod pero wala naman masyadong nanonood sa mga laban niya. Kung kwekwentain daw sana ang naging lugi niya kay Crawford ay nakabili na daw sana itong si Bob Arum ng mansyon sa Beverly Hills, USA. Ang isang mansyon sa Beverly Hills ay nagkakalaga sa average na $7.5 million o sa piso natin ay 128 million pesos. At ngayon nga, sinabi naman ng CEO ng Mayweather Promotion na si Leonard Ellerbe na kung sa negosyo ang pag-uusapan ay mas kikita daw si Canelo Alvarez kung ang lalabanan niya ay si Mexican Monster David Benavidez kaysa kay Terence Crawford. Maski pa daw kasi mahusay din ang nakalaban ni Crawford noon na si Errol Spence Jr. ay kalahati lang ang kinita ng kanilang laban kumpara sa laban ni Gervonta Tank Davis at Ryan Garcia noon. Tingin nyo mga lods, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi mga blockbuster ang mga laban ng kasalukuyang hari ng pound for pound ngayon na si Terence Crawford? Comment na mga lods at pag-usapan natin yan. Samantala, Janriel Cuadralas Casimero, pahina ng pahina na ba o kaya pang talunin si Inoue? Happy birthday sa ating pambato angas ng Pinas, Janriel Casimero. Ang sinasabing pwedeng makatalo lang kay Naoya Inoue sa lower division. At kung di tayo nagkakamali ay 35 years old na si Casimero. Naabutan na ba siya ng father time? Humina na ba siya sa mga latest fight niya kontra kina Philippus Ngitumbua, Rayo Acao at Yukinori Oguni? At kaya pa ba niyang talunin si Naoya Inoue kung maglaban sila? Palagay nyo mga lods. Samantala, anak ni Pacquiao na si Eman Bacosa, napaka mapagkumbaba. Kung gaano kabagsik sa oras ng laban, itong anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao ay napaka-humble naman nito pagkatapos ng laban. Nilapitan pa niya ang napabagsak niya ng 3 beses at tinalo sa round 3 na si Gerson Baclohan at tinanong ang kondisyon nito at saka niyakap. Kumbaga trabaho lang at walang personalan. Sa ngayon ay wala pang talo itong si Eman Bacosa Pacquiao. May 2 panalo na siya. 2 dito sa pamamagitan ng knockout at 1 draw. Tingin nyo mga lods, kaya bang maging world champion ni Eman Bacosa Pacquiao at bakit? Samantala, George Kambosos Jr. naniniwala na magiging Hall of Famer siya kung ayon kay dating Unified Lightweight Champion Australian fighter George Kambosos Jr. na naniniwala siya na magiging Hall of Famer siya kung tatalunin niya si 2-time Olympic gold medalist at former pound for pound king Vasily Lomachenko sa kanilang bakbakan sa May 12. Paglalabanan nila ang bakanteng IBF World Lightweight title. 2 pa lang ang sikat at elite fighter na tinalo ni Kambosos. Ito ay sina dating Unified Lightweight Champion at 2 Division Lineal Champion Teofimo Lopez. Natalo ng 2 beses itong si Kambosos kay dating Undisputed Lightweight Champion Davin The Dream Haney. Kayo mga lods, naniniwala ba kayo sa sinabi ni George Kambosos Jr. na magiging Hall of Famer siya kapag tinalo niya si Vasily Lomachenko? Comment ang mga lods at pag-usapan natin yan.